Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon insyaAllah, Kitabul Jihad ng Fiqhul Muyassar. Tinatalakay na natin yung tungkol sa mga bihag at kulimbat sa jihad. Pero bago yon, bago natin pagpatuloy, muli sa mga hadith na iniulat tungkol sa kainaman ng jihad at iba pang mga bagay na may kinalaman dito, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Zayd bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahiza gaziyan fi sabilillahi faqad gaza wa man khalafa gaziyan fi ahlihi bi khairin faqad gaza. Sino man daw ang magtustos sa isang nasa jihad, ibig sabihin tutustusan niya ito para makakuha ito ng masasakyan o magkaroon nito ng sandata, armor at iba pang pwedeng gamitin. At sino man, kumbaga dalawang tao ito, sino man yung magtutustos sa nagjijihad at sino man na nangangalaga, kumbaga nagtutustos din doon sa pamilya na iniwan ng mujahid, ng tao na nasa jihad, siya ay katulad lamang din ng siyang nasa jihad mismo. Ibig sabihin ng gantimpala nilang dalawa, itong dalawang tao na ito, wala sila mismo sa jihad. Maaring kabilang pa nga sila doon sa mga ahlul udor, mga pinahintulutan na hindi makasama sa jihad dahil sa kapansanan at iba pang kadahilanan. Pero nagtustos sila sa jihad at kumbaga pinangalagaan nila ang pamilya ng mga umalis patungo sa jihad. Meron din silang gantimpala na katulad ng naroon mismo sa jihad, alhamdulillah. So ito nga ay patunay na ang jihad ay fardo kifaya, unang-una. At kahit yung tao na wala sa jihad ay magkakaroon ng gantimpala, inshallah, kung meron siyang ambag dito. Kung meron siyang ambag dito. Malaki man o maliit, ang bawat isa ay hindi pagkakaitan ni Allah ng kanilang gantimpala sa jihad, inshallah. Ngayon dito, sa konteksto dito ng hadith, ang bibigyan niya ng gamit yung sundalo mismo, yung mujahid mismo. Pero maaaring mangyari rin na ang kanyang tulong ay ipapadaan niya sa gobyerno ng Muslim. Sa gobyerno ng Muslim, para ang gobyerno na ang magdidistribute ng kanyang ibinigay. O kung ibibigay niya sa individual, pwede rin. Pwede rin. Kasi nung unang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na, ang mga sahaba ay bumibili ng kanya-kanya nilang mga gamit. Kanya-kanya nilang mga gamit. Hindi pa sila masyadong natutustusan ng gobyerno sa kanilang mga pangangailangan. Sandata, armor, kabayo, kanya-kanya sila ng bili, kumbaga. Pero kung halimbawa yung magtutustos, ipapadaan niya ito sa gobyerno, pareho lang. May gantimpala pa rin siya, inshallah. At gayon din, doon sa mga pamilya na naiwan ng mujahid, halimbawa, merong isang pamilya na tinutustusan niya, direkta. Ito yung nababanggit sa hadith. Pero maaari rin mangyari na yung kanyang pera, halimbawa, ibibigay niya sa isang institusyon na nangangalaga sa pamilya ng mga nasa jihad. So pareho lang din. Pareho lang ang gantimpala nila. Alhamdulillah. So nababanggit dito yung isang particular lang na sitwasyon o kalagayan. Pero maaring nagbabago-bago nga ang mga pamamahala o proseso, sistema sa iba't ibang lugar at panahon. Pero pareho pa rin ang gantimpala, inshallah. Sumunod na hadith,
At ito ay hadith na nagpapatunay pa rin na meron pa rin gantimpala ang mga nag-aambag sa jihad. So hindi lang yung mga nasa jihad mismo ang may gantimpala. Kahit yung mga nag-aambag sa jihad, may gantimpala rin. Iniulat ito ni Imam At-Tirmidhi mula kay Abu Umama radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati dillu fasatatin fi sabilillah. Ang isa raw sa mga pinaka may inam na sadaka ay ang pagdudulot mo ng lilim sa landas ni Allah. Itong dillun fasatat, sa maaring tumutukoy ito doon sa mga tent na pwedeng mananatili dito yung mga sundalo sa kampo o iba pang paggagamitan nito. Bawa ospital, field hospital o field kitchen at iba pa. Lahat ng yun ay meron siyang gantimpala saan man gamitin ang dil na ito na kanyang itinustos at kumbaga ibinigay sa mujahidin. At pagkatapos ito, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na sadaka, wa manihatu khadimin fi sabilillah. So yung pinakamainam yung pagbibigay ng lilim sa mga nasa jihad. Pangalawa, yung pagbabayad ng sweldo ng isang manggagawa na ang kanyang serbisyo ay pinapakinabangan sa jihad. So hindi ito mandirigma. Halimbawa, merong isang tao, pinapasweldo niya yung kusinero ng mujahidin o yung pastol ng mujahidin kasi katulad ng binabanggit ko lagi, ang digmaan logistics ang labanan. So ang mga sundalo noon, ang mga hukbo noon, pag mamarcha sila, humahayo sila, kasama nila yung mga hayop, kambing, tupa, na yung iba doon ginagatasan nila, yung iba kinakatay, at syempre habang nakakampo sila, pinaparami nila yun. At pinapakain nila, alagaan din. So kung yung tao na yun ay tumatanggap ng panustos mula sa sino man ang nagtutustos sa kanya, ay meron ding gantimpala ng pinakamainam na sadaka, alhamdulillah. At yung pangatlong nababanggit dito, na siyang merong pinakamainam na sadaka, auturukati fahlin fi sabilillah. Yung pagbibigay ng kamelyo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung fahal nga dito, ang fahal, literally barako. Either barako na kabayo o barako na camel. At mainam nga ito kasi kung yung barako ang gamit ng mujahidin, syempre iba pa rin yung ugali ng lalaking hayop sa babaeng hayop. Syempre yung babaeng hayop maaring irereserba para sa pagpaparami o pagpapagatas. Kaya sa jihad maaring lalaki rin na hayop ang ginagamit nila. Lalaking camel o lalaking kabayo. So ang lahat ng ito, hindi sila nag-jihad. Wala sila sa jihad kumbaga, pero nagtustos para sa lilim, para sa tent, nagtustos para sa sweldo ng isang manggagawa ng serbisyo niya pinapakinabangan sa jihad. At yung nagbigay ng camel para sa jihad, silang tatlo ay nagbigay ng pinakamainam na sadaka, alhamdulillah. Kaya nga napakalaki yung gantimpala ng mga nagjijihad sa pamagitan ng kanilang mga sarili at pamagitan ng kanilang yaman. Ibig sabihin, nagjihad sila mismo nagjijihad, sila mismo nandun sa labanan. At the same time, tinustusan nila yung sarili nila at maaaring nagtustos din sila sa iba para sa jihad na yun, alhamdulillah. So si Allah, bawat maliit na bagay, gagantimpalaan niya na mabuti, bawat maliit na mabuti, gagantimpalaan niya. At bawat masama ay tutuusin din niya. O pananagutin niya ang tao dito. Kaya nga doon sa Suratul Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino mang gumawa ng kahit katiting
Nakabutihan ay makikita niya ito. Wa may ya'mal mithqala dharratin syarra yara. Na yun nga, sino man daw ang gumawa ng katiting din naman na kasamaan, ay makikita niya rin ito. Makikita niya ang parusa nito, waliyadu billah. Sumunod na hadith, may kinalaman din ito doon sa, hindi siya yung mismong nakikibaka, pero meron pa rin siyang gantimpala, inshallah. Panghuli ito na hadith na mabanggit natin ngayong gabi. Kasi dito sa mga koleksyon ng hadith ni Imam An-Nawawi, mashallah. So kitabul jihad ito, pero yung kanyang jihad, yung kanyang mga hadith na may kinalaman sa jihad, na grupo-grupo niya sa mga related na mga hadith. Na yun nga, tuwing gabi na tinatalakay natin yung jihad, yung kitabul jihad sa Riyadus Salihin, pinuputol-putol natin ito sa kung alin ang magkakaugnay. So ngayon magkaugnay ang ilang hadith na nabasa na natin ngayon, 3. Na yung nagtutustos sa jihad, kahit wala siya mismo sa jihad, siya mismo ay wala sa jihad, meron pa rin siyang gantimpala, inshallah. Sa panghuli ngayong gabi, inshallah, na hadith, iniulat ito ni Imam Muslim. Mula kay Anas radiyallahu anhu, anna fata min aslam, qala, ya Rasulullah, inni uridul gazu, walaysa ma'i ma atajahazu bihi. Sabi ng isang bata raw na kabilang sa tribo ng Aslam, o sugo ni Allah, gusto ko mag-jihad, pero wala akong anumang bagay na maihahanda o magagamit para rito. Wala siyang espada, wala siyang armor, wala siyang sasakyan, at iba pang kailangan dito. Wala siyang baon, at iba pa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'ti fulanan. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa bata, pumunta ka sa taong ito. Pumunta ka sa taong ito. Kad kana tajhasu famarada. So itong tao daw na ito, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghahanda na ito para sa jihad sana, pero nagkasakit. Ibig sabihin, pinapapunta siya doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hiramin yung kung anumang gamit niya at magamit sa jihad inshallah. Fa'ata, at dumating nga siya doon. Faqala, sabi ng bata nang dumating na siya doon sa lalaki na nagkasakit na nakaredy na yung kanyang gamit sana para sa jihad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukas salam. Binabati ka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salam. Wa yaqulu i'tinil ladhi tajahhazta bihi. At sabi niya, ibigay mo sa akin ang inihanda mo para sa jihad. Qala, at sabi nung lalaki na yun, ya fulana i'tihi. So kausap niya yung asawa niya na ibigay na doon sa bata yung kanyang mga gamit. I'tihi alladhi kuntu tajahhaztu bihi wala tahbisi minhu shay'an. Ibigay mo ang lahat ng inihanda ko. Ibigay mo lahat sa kanya at huwag kang mag-iiwan ng anuman na hindi mo ibibigay sa kanya. So binigyan din talaga niya. Fawallahi, la tahbisi minhu shay'an fayubariku laka fihi. So sabi ng lalaki doon sa kanyang asawa na inutusan niya na ibigay na doon sa bata yung kanyang mga gamit. Sumpa kay Allah, hindi ka bibiyaan ni Allah sa anumang ipagdadamot mo doon sa bata. Kumbaga, lahat talaga kailangan niyang ibibigay. Huwag niyang panghihinayangan. Huwag niyang panghihinayangan. Siyempre, naging ganito kasi nauunawaan ng sahaba. Kahit wala siya doon sa jihad na yon, dahil gamit niya, ang gamit ng bata na tumungo doon sa jihad, meron siyang gantimpala pa rin, nakatulad din ng mismong nasa jihad, alhamdulillah. So, ang tao na nagtutustos sa mabuti, ay meron ding gantimpala, inshallah. Hindi man ito 100% katulad ng tinustusan niya, pero meron talaga. Imposibleng magiging 0 o wala. Kaya hindi
Hindi dapat magdadamot ang sino man na mag-aambag sa anumang uri ng kabutihan. Mag-aambag yung tao sa paggawa ng mabuti, huwag niya ipagdadamot yun kasi matatanggap niya ang anumang ambag niya, malaki man o maliit, doon sa kanyang mga inambagan. Alhamdulillah. So dito sa usapin na ito sa jihad, hindi lahat nakakapag-jihad. Kasi nga diba, merong mga may sakit, merong may kapansanan, merong baldado, merong sobrang tanda, merong malabo mata, merong kung ano ng dahilan. Pero kapag sila ay nagtutustos sa landas ni Allah, meron silang gantimpala inshallah. Kahit babae. Di ba yung babae hindi man wajib mag-jihad? O hindi sila kabilang talaga sa mag-jihad? Pero babae siya, nagtutustos siya ng mujahid. So meron siyang gantimpala. Inshallah. Paano ngayon halimbawa walang jihad? Pero gusto mo ng gantimpala. Sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, sa mga panahon na walang jihad, ang da'wah ang kapalit ng jihad. Sa yung tao na nagtutustos sa nagdada'wah o nangangaral, piliin nyo rin yung batuwid. Hindi kung sino-sino lang na nakita mo, lakas magpasyahada, barabarangay pinapasyahada, tinustusan mo na ng tinutustusan. Tapos hindi mo na pinapansin yung imam doon sa lugar nyo kasi hindi nagpapasyahada ng libo-libo. Tingnan nyo rin yung kalagayan ng mga tao. Pagdating sa sadaka, pinakamainam na sadaka yung sadaka sa nagjijihad, di ba? Pero ang totoo niyan, tuturing din na pinakamainam na sadaka, yung sadaka para sa nangangailangan. Para sa nangangailangan. Di ba? Nakita ka lang tao na nangangailangan talaga. Kumbaga, may nag-aagaw buhay, tapos hindi mo naman yun kilala. Hindi naman siya sikat, hindi naman siya kaano-ano ninuman. Ngayon namimili ka, kanino ako magsasadaka? Kay Min Rodriguez o dun sa nanganganibang buhay na hindi sikat? O di bigay mo dun sa nanganganibang buhay na hindi sikat. Kasi sa pamagitan nun, napili mo rin yung pinakamainam na sadaka, inshallah. Kasi minsan nakala ng tao, ang pwede lang bigyan ng sadaka, yung nagdadaawa lang. Pwede bigyan kahit yung pangkaraniwang tao. At inakala minsan ng tao, ang sadaka, dapat sa da'wa lang ginagamit. Hindi, pwedeng gamitin nga kahit sa personal yun ng tao. Ang zaka nga, di ba? Ang zaka ibinibigay sa tao, hindi sa Islamic Center. Sa tao. Yung tao na yun, pag tinanggap niya yung pera mo, yung zaka mo, kahit anong paggastusan niya doon para ma-improve yung kanyang buhay, meron kang gantimpala doon, inshallah. Meron kang gantimpala doon, inshallah. Ganito, tumatakbo yung usapin ng sadaka. Hindi lang ito, kumbaga, katulad lang sa limitadong pag-unawa ng mga tao, alhamdulillah. So dito nga sa usapin na ito, sa usra, yung tinataalakay na natin, fil usra wal ganaim, sa mga bihag at sa mga kulimbat sa digmaan. So nabanggit natin nung nakaraan, ang mga bihag na kalalakihan, ang imam ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanila. Papatawan ba sila ng parusang kamatayan? O sila ba ay gagawing alipin? O sila ba ay palalayain nang walang anumang kapalit? O sila ba ay magbabayad ng ransom? O sila ba ay magbibigay ng serbisyo sa mga Muslim, parang community service. So katulad nga nangyari sa Badar, hindi ko pala nabanggit nung nakaraan. Doon sa Badar, isa sa naging mga paraan ng mga Muslim na inimpose nila doon sa mga bihag sa Badar, yung mga marunong magbasa na bihag nila sa Badar, kailangan nilang magturo sa mga bata sa Madina na magbasa. At yun ay sapat ng ransom para sa kanila. Yung mga walang pambayad ng ransom, syempre sina Suhail bin Amr, may pang-ransom naman sila. Pero yung iba pa, na walang pang-ransom, na may kakayanan na magturo sa bata na magbasa, yun yung isa sa mga naging ransom nila. So ito yung tinutukoy dito na manfaah. O ano pa mang bagay na
may pakinabang. Prisoner exchange, palalayain sila pero palalayain yung iba pang mga bihag naman ng kuffar na Muslim. Pero yung kababaihan at yung kabataan, sila ay automatically magiging alipin. Pero siyempre maaari rin mangyari na palalayain sila, bibigyan sila ng pardon o amnesty. Katulad ng nangyari doon sa Fathu Makkah. Nang nasakop ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah muli para gawin itong dalisay para lamang sa pagsamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal, hindi naman pinatay ang kalalakihan. Hindi. Liban na lamang sa ilan na talagang wanted kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga wanted sila na meron ng hukom sa kanila na parusang kamatayan. Dahil sa war crimes, kumbaga. Bawa niya si Ikrimah, meron ng hatol sa kanya noon. Hindi lang siya inabutan ng mga sahaba, nakatakas na siya. Pero alhamdulillah, yun ay pagtatakda ni Allah. Pagtatakda ni Allah na makatakas siya. Gayun din si Safwan bin Umayyah, nakatakas siya. Pero silang dalawa kalaunan nag-Muslim at naging pinakamainam pa sa mga Muslim, alhamdulillah. So dun nga sa kanila na mga kababaihan at kabataan, sa pwede nga silang alipinin. Pero syempre, maaaring magkakaroon pa ng ibang hukom o hatol ang pinuno ng mga Muslim. Wayasiruna kajumlatil mali yadummuna ilal ganima. At ang mga kababaihan at kabataan na ito na magiging bihag, sila ay magiging katulad na lamang din ng iba pang mga kulimbat sa digmaan. Anong ibig sabihin nito? Kumbaga, isasama sila kung mag-i-inventory sila halimbawa ng kanilang mga kulimbat na nakolekta, isasama doon kung ilan ang alipin nila na nakolekta doon sa labanan na yon o doon sa pagtatagumpay nila sa labanan na yon. So muli, itong pang-aalipin na ito yung kalakaran ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung magkakaroon ng jihad, pwede ba tayong mga alipin? Oo, kasi nananatili ang hukom. Pero sa panahon natin ngayon, kumbaga, hindi nakatanggap-tanggap sa maraming mga lipunan na mayroong mga alipin. So pwedeng ganun din ang gagawin natin. Palalayain na lang natin sila katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Binigyan silang amnesty or paalisin sila sa lugar na kung saan nandoon sila dati. Halimbawa kung paano pinalayas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Kainuka at Nadir doon sa Madina. At di ba bang mga katulad nito? So, ang tinutukoy ko rito, nananatili ang hukom na pwede tayong mang-alipin. Kasi wala namang aya sa Quran na nag-abrogate na kumbaga pinapawalang saysay ni Allah o kahit hadith na nililinaw na wala nang pang-aalipin. Pero nananatiling mayroong pang-aalipin. Pero kung magkakaroon man halimbawa, di ba, pag-uusapan natin, parang magkagera, di ba? O natalo natin yung mga inchik. O anong gagawin natin sa mga inchik? Alipinin ba natin? Kung gugustuhin natin, pwede na silang palayain. Inshallah. Kung mga sibilyan na mga inchik halimbawa, mga babae, lalaki na bata o mga babae na matatanda, so pwede silang palayain na lang o aalipinin. Depende pa rin sa pinuno ng mga Muslim. So yung dalil sa parusang kamatayan para sa mga kuffar, nababanggit ito doon sa Surah At-Tawbah, verse 5. So tingnan nga natin kabuuan ng aya na ito. Itong kasi na ito, itong chapter na ito, sa totoo lang, dahan-dahan ko lang siyang talakayin kasi napaka-selan. Napaka-selan. So dito, yung bahagi ng aya na binanggit ni Allah, faqtulul musyrikina haythu wajadtumuhum, patayin ninyo ang mga musyrik saan man ninyo sila matagpuan.
Ang mushrik na tinutukoy dito, actually, hindi yung lahat ng pangkalahatan ng mushrik. Napapatayin natin ng sino mang mushrik na makita natin. Kasi ito yung ginagawang dalil ng mga terorista na pwede tayong pumatay ng kahit sibilyan o inosente. Pero ang totoo niyan, ang mushrik na tinutukoy dito, ang mushrik na mayroong digmaan sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. At maaring applicable din ito sa atin ngayon na sa ganong konteksto. Ang mushrik lamang na iniutos sa atin ni Allah na patayin sila, saan man natin sila matagpuan, ay ang mga mushrik na kalaban natin. Particularly yung mga sundalo, kapag na tagpuan natin sila sa labanan. Pero nga, kung yung sundalo ng mga mushrik off duty, hindi rin natin yung pipinsalain. Hindi rin natin yun pipinsalain. Nililinaw lang natin dito. Kasi ito, paborito ito ng mga terorista. At paborito ito ng mga orientalist, ng mga naninira sa Islam. Hindi black and white ang kahulugan nito. Literal na ganito. Patayin ng sino mang hindi Muslim. Hindi ito ang kahulugan nito. Hindi ito ang kahulugan nito. Ngayon nga yung kabuuan ng aya dito, فَإِذَنْ سَلَكَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ, kapag natapos na ang mga banal na buwan. At ang mga banal na buwan nga, ito yung mga buwan na unang-una ipinagbabawal ang pakikidigma sa mga buwan na ito. In relation do sa tinatalakay natin ngayon na jihad. Pero bukod pa rito, mga banal na buwan ito na, kumbaga, ang mga gawaing mabubuti rito ay mas malaki ang gantimpala, inshallah. At ang masasamang gawain dito ay mas malaki ang pananagutan. Ang buwan ng Rajab, yung buwan natin ngayon, di ba Rajab ngayon, tapos susunod Shawwal, tapos Ramadan, at pagkatapos ng Ramadan ay Sha'ban pala. Rajab, Sha'ban, tapos Ramadan, sumunod yung Shawwal. Yung Ramadan, hindi siya kabilang sa Ashhurul Hurum. Hindi. Actually, maraming jihad nangyari sa Ramadan. Badar nangyari sa Ramadan. Fathu Makkah nangyari sa Ramadan. Pero sumunod doon sa Shawwal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, na nandoon yung Idul Adha, at yung Muharram, na nandoon yung Ashura, lahat ng to ay buwan na banal. Kapag lumipas daw ang mga ito, patayin daw ang mga mushrik. Saan man ninyo sila matagpuan. Siyempre nga, mushrik na tinutukoy dito, mushrik na kalaban, hindi yung kung sino-sino lang. Hindi yung kung sino-sino lang. Waquduhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsadin. Salakayin ninyo sila, hulihin ninyo sila, kubkubin ninyo sila, ibig sabihin paligiran ninyo yung kanilang mga bayan, salakayin sila, at tambangan sila, i-ambush sila, saan man sila pwedeng ma-ambush. So ito yung paborito ng mga terorista na aya. At kahit yung mga orientalist. Pero pinuputol nila yung aya kasi yung karugtong nito, sinabi ni Allah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Pero kung ang mga kalaban na ito na mushrik ay magmumuslim, magbabalik loob kay Allah at magtataguyod ng salat, magbabayad ng zakah, ay pabayaan na ninyo sila. Huwag na ninyo silang sasalakayin o papatayin. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Actually, maganda yung karugtong dito na aya, dun sa verse 6. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. At kung meron mang isa sa mga musyrik ang hihingi ng iyong proteksyon. Ito yung jiwar na katulad nung binabanggit natin kagabi. Di ba? Yung mga Muslim, minsan pinoprotektahan sila ng kuffar ng Quraysh sa jiwar. Ito rin yun. Yung ijara, parehong magkasing kahulugan sila ng jiwar at ng ijara. Ito naman baligtad. Yung mushrik ang poprotektahan ng Muslim. Kung ganon, bigyan nga siya ng proteksyon. Nang sa gayon ay marinig niya ang salita ni Allah. Ibig sabihin, ang pagiging malapit mo sa Kanya ay magiging dahilan na ikaw ay makakapagdakwa sa Kanya.
Thumma ablighu ma'mana. At pagkatapos nito ay dalhin mo siya sa kung saan siya magiging ligtas. Dalhin mo siya sa bahay mo, dalhin mo siya sa bayan nyo. Pwede. So ibig sabihin pala, yung mushrik kanina na inutusan ni Allah na patayin, hindi kasama ito. Ibig sabihin, hindi nga lahat ng mushrik ay inoobliga sa atin ni Allah na papatayin natin. Kasi meron nga mushrik na pwede natin iligtas eh. Etong humihingi sa atin ng tulong. So balaktot talaga pag unawa ng mga terorista o ng mga orientalist sa bagay na ito. Ngayon nga, dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Tulungan daw sila dahil sila ay mga tao na hindi nakaalam. Alhamdulillah. So ito yung actually panimula pa lang tayo doon sa usapin na ito ng bihag at ng ganima kasi dinadahan-dahan lang natin at nilalaliman natin pagtalakay ng sa gayon. Inshallah, walang puwang na maling maiintindihan ng ating tinatalakay dito. Alhamdulillah. Kasi palagi nga sinasabi ko, hindi bali na, kumbaga, mas mainam na sa masjid na tatalakay ang jihad. Kasi ang dami mga masjid, takot sila magtalakay ng jihad. Ayaw nila. Pero hindi eh. Mas dapat nga tayong tumatalakay sa jihad. Kasi kung hindi, sa ibang lugar nila tatalakay ng jihad at doon sila matututo ng jihad sa maling tao. Waliyadu billah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.